masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang. Individual na ang kanyang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o NMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:09 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, January 30, 2026. Sa ating headlines, impeachment complaint laban kay VP Sara noong nakalipas na taon ay dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Balitang Promdi. Zaldi Pinagtibay ng Korte Suprema ang ruling na nagdedeklara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Yan ay matapos na ibasura with finality ng Anbank ang motion for reconsideration na iniharap ng Kamara para bawiin ang naunang desisyon. Sinabi ni Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng High Court, unanimous ang naging proceedings sa mga darating na Balikan natin mga balita. Puntahan natin ang mga balita mula sa probinsya sa Pangasinan. Standby Freddy Fajardo, ang Bayambang Police Station. Nasungkit daw po ang Best Municipal Police Station Class A nationwide. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Sa pagdiriwang ng PNPD 2026 na ginanap sa punong pila ng pambansang kapulisan Camp Brigadier General Rafael Ticrami, Quezon City. Tinanggap ni Bayambang Pangasinan Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik ang parangal sa pagiging Best Municipal Police Station Class A nationwide na ginawa ni Executive Secretary Rap Recto, DILG Secretary John Vic Rimulya at Philippine National Police Chief Police General Jose Milencio Nartatis Jr. Lubos ang pasasalamat ni Bagsik sa natanggap nilang parangal at tiniyak na pagpapatuloy nila ang kanilang ginagawang pagsusumikap para sa epektibong crime prevention and resolution and enhancing public safety. Hinikayat din ni Bagsik ang kanyang mga tauhan ay pagpatuloy ang pagsisikap para sa higit pang kahusayan ng kanilang serbisyo para sa kapayapaan at katahimikan ng buong. Kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro po ng House Prosecution Panel at House Committee on Justice, pag-aaralan po ng mga mambabata sa mga panuntunan upang umayon sa ruling ng mataas na hukuman. Kukunin din anya ang input ng Makabayan Black na posibleng maging complainant at mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Dagdag pa ni Chua, posible rin umanong baguhin ang komposisyon ng 11-man prosecution panel na binuo noong 19th Congress. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, hindi na papalitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang lead counsel na si Attorney Nicolas Kaufman. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, tumanggi ang kanyang ama na palitan ng kanyang abogado sa kabila po ng kabiguan ng depensa na pigilan ang confirmation of charges hearing laban sa kanya sa International Criminal Court. Kwento ng Vice Presidente, malinaw ang utos ng dating Pangulo na manatili ang kanyang abogado bagamat may ibinigay itong mga direktiba sa legal team. Samantala, itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagdinig sa February 23 matapos tanggihan ang hiling ng depensa na ipagpaliban ito dahil umano sa cognitive impairment ng dating Pangulo. Magugunit ang idineklara ng ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang isinagawang assessment ng kanyang mga medical expert ng ICC. Balitang Promdi. Alas 3:17 na po ng umaga. Muling umapela ang depensa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang patuloy na pagkakadetain sa International Criminal Court. Naghain po ng ang lead counsel ni Digong na si Attorney Nicolas Kaufman ng Notice of Appeal sa ICC Appeals Chamber laban sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 on January 15 na nagsabing fit o nasa maayos pong kalagayan ng dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, nagkamali umano ang hukom nang hindi nila isaalang-alang ang medical report na isinumite ng depensa na anya'y nagpapakita na lumalalang kondisyon at kalusugan ng pag-iisip po ni dating Pangulong Duterte. Sa halip, pumasa po ang pre-trial chamber sa resulta lang ng independent panel of medical experts na nagsabing fit ang dating Pangulo para sa mga pagdinig. Balitang Promdi. Puntahan na natin ang Central Luzon. Yun daw pong wanted person na aresto sa Bagak, Bataan. May kasong frustrated homicide. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Matagumpay na naaresto ng magkasanib na puwersa ng Bagak Municipal Police Station, HPG Bataan at Bataan 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang lalaking wanted person sa kasong frustrated homicide. Ang suspect ay kinilala sa alias Salonga, 48 taong gulang at residente ng Barangay Sesay, Bagak, Bataan. Isinigaw ang pag-aresto alas 9:50 ng gabi sa Barangay Sesay, Bagak, Bataan sa pamagitan ito ng isang manhunt operation na pinangunahan ng Bagak Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Gelserio Dizon Jr. at sa pangangasiwa ni Police Major Roger Pisinio, Chief of Police ng Bagak PNP. Ang operasyon na isinigaw batay sa warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may criminal case number 26369 na inisyu ni Honorable Antonio Ray Ortiguera, presiding judge ng RTC Branch Tubalanga City, Bataan noong Enero 14, 2026 na may rekomendang piyansa na 72,000 pesos. Ang aktual na pagsisilbi ng warrant ay naitala sa pamamagitan ng body worn camera. Ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at kasalukuyan na siyang nasa custody ng Bagak Municipal Police Station. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya pa rin po ang may buong kontrol ng pamahalaan sa gitna po ng mga kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Ayon kay Marcos, tuloy-tuloy lamang ang kanyang trabaho sa gobyerno at hindi ito tumitigil sa kabila ng kanyang karamdaman na diverticulitis.
Pinaliwanag din po ng Pangulo na pumayat siya dahil ilang araw na tubig at sabaw lamang ang kinakain bilang pagsunod sa payo ng kanyang doktora. Anya, wala na siyang nararamdamang sakit ngunit pinayuhan na maghinay-hinay muna sa trabaho. Kinumpirma naman ng Executive Secretary na inaasahang babalik sa normal na mga gawain ng Pangulo sa susunod na linggo. Balitang Prompty. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan natin ang Negros Island Region. Standby Rex. 20 mga tsuper nagpositibo naman sa Oplan Haraba Surprise Random Drug Test na isinagawa po dyan sa Negros Oriental. Ibalita mo yan na RH46 Rex Cantong. Kinonfirma ni Land Transportation Office Negros Island Region o LTO Inayar Director Jeconlo na 20 mga drivers at helpers ang positibo sa isinagawang Oplan Harabas Random Drug Testing sa Negros Oriental. Ayon kay Conlo, isinagawang surprise drug test sa 42 na mga truck drivers, 3 mga truck helpers, 27 o 27 mga bus drivers, 25 mga bus conductors, 38 na mga tricycle drivers, 5 Grab delivery drivers at 1 Food Panda delivery drivers o driver at 20 na mga e-truck drivers at 32 na mga jeepney drivers. 12 o 20 mga drivers ang nagpositibo at 4 o 14 dito ang truck drivers at 1 truck helpers, 1 jeepney driver, 3 tricycle drivers at 1 e-truck driver. Dagdag pa ni Conlo, ang mga positibo temporaryong sinuspende ang driver's license at binigyan ng sukos order dahil ang mga ito isa ilalim sa confirmatory test. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang peking medical report ni PBBM na nagkalat sa social media. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nakikipag-ugnayan na ang kanilang mga ahente sa St. Luke's Medical Center kung saan dinala ang punong ehekutibo. Kabilang umano sa kanilang sinisilip ay kung paano kumalat online ang medical test results na tinawag ng palasyo na peke at posibleng parte ng destabilization effort. Ipinagutos rin anya ni NBI Acting Director Lito Magno ang investigasyon, hindi pa man sinasabi ng Malacanang na ipasisilip ito sa ahensya. Una na ring pinalaga ng St. Luke's Medical Center ang anila peking medical report at giniit na istrikto nilang sinusunod ang patient's confidentiality at data privacy. So kung nagtungo na doon ang NBI, ang pwede lang makonfirma ng NBI doon sa St. Luke's Medical Center ay kung kanila nga ba ang naturang medical report na itinanggi naman nga ng St. Luke's Medical Center. So ang kasunod niyan, sino ang nagpakalat? Ang susunod niyan dapat yung mga yung mga IT experts, computer experts para ma-locate yung URL, ma-locate kung saan nanggaling o saan yung source ng unang nag-upload ng naturang medical report. Balitang Prompty. Alas 3:25 na po ng umaga, balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang kinaroroonan ni Jocelyn Maque dyan sa Western Visayas, Dalagita po. Patay matapos daw po ng malunod sa bayan ng Kalinog. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Dead on arrival sa ospital ang 15 anyos na dalagita matapos malunod habang naliligo sa ilog sa Barangay Giso, Kalinog. Ayon kay Mr. Rodolfo Valencia, ang head ng Kalinog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagkayayaan ng dalagita at kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog pagkatapos ng klase. Base sa impormasyon, lumangoy ang dalagita sa malalim na bahagi ng ilog nang biglang natangay ng malakas na agos. Natagpuan ang bangkay ng biktima 200 meters ang layo mula sa lugar kung saan siya nalunod.
Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Nasa Stockholm, Sweden, si dating ako Bicol Congressman Representative Zaldico na matagal nang pinaghahanap ng batas matapos na masangkot sa flood control scandal. Batay sa isang petisyon na inihain ng kanyang abogado sa Korte Suprema na may apostille na may petsang January 15, personal na humarap si Ko sa isang notary public sa Stockholm upang lagdaan ang isang dokumento. Ayon po sa notaryo na veripika ang pagkakakilanlan ni Ko at kusang loob niyang nilagdaan ang petisyon alinsunod po sa patakaran ng Sweden. Lumabas din sa mga dokumento na si Ko mismo ang nagpatibay at nagpatunay ng petisyon laban sa forum shopping na nilagdaan po na nilagdaan din niya dyan sa Sweden. Patuloy pa rin ang paghahanap kay Ko ng mga otoridad kaugnay po ng alegasyon na kinakaharap niya sa Pilipinas. Balitang Promdi. Sa kabila po niyan, pinaghihinalaan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na inililigaw lamang ng dating Congressman Zaldico ang mga naghahanap sa kanya. Ito po'y kasunod ng ulat na nagpunta si Ko sa bansang Sweden para magpanotaryo ng inihain niyang petisyon sa Korte Suprema noong January 15. Saad ni Lacson, maaaring hindi doon nakatira ang dating kongresista at pwedeng palipat-lipat lamang siya ng bansa. Anya, nasa panig na ng taas kung gaano sila kasigasig sa paghahanap kay Ko na dawit sa maanumalyang flood control project. Una nang napabalita na nasa Portugal ang dating mambabatas at kung hindi pa ito magpapakita sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay i-issuehan na siya ng warrant of arrest. Nanindigan din ang Office of the Ombudsman na hindi ito magpapadala sa delaying tactics ni dating Congressman Zaldico para malihis ang investigasyon laban sa kanya. Tugon ito ng Ombudsman kasunod ng inihaing petisyon ni Ko sa Korte Suprema. Sa kanyang petisyon, hiniling po ni Ko ang paglalabasa ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ang pagpapatupad ng resolution ng Ombudsman na kasuhan ito kaugnay ng flood control anomaly at iginit ng kampo ni Ko na minadali ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso at nilabag nito ang kanyang karapatan sa due process. Alas 3:29 na po ng umaga. Balita naman mula sa Eastern Visayas, higit sa 500 dialysis patients ginagamot ngayon sa EVMC Hospital sa Tacloban. Ibalita mo yan, Jimmy Angay-Angay, RH32 sa detalye. Balitang Promdi. Mahigit 500 na dialysis patients sa Eastern Visayas Medical Center ang ginagamot. Ito ang sinabi ni EVMC Medical Center Chief Dr. Joseph Michael Haro sa isang panayam. Ayon kay Dr. Haro, sa EVMC Hospital lang ito na bilang di pa kasama ang iba pang dialysis center na pribado sa syudad. Dahil dito may proyekto ang pamahalaan na pagtayo ng departamento sa pagsailalim ng kidney transplant sa mga pasyente na may kidney failure para hindi habang buhay pagpapadialysis. Nagkakalagang 436 milyong piso ang naturang proyekto na may mga team na ng doktor ang magsasailalim ng naturang operasyon sa taong kasalukuyang posible mapasimulan na ito. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, ipapa-red flag ng gobyerno ng Pilipinas ang foreign passport na hinihinalang gamit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasunod dito ng ulat na nakalabas na ng Portugal ang dating mambabatas at nakapagpanotaryo na sa Sweden sa kabila po ng hirit na red notice laban sa kanya. Sa panayam ng mga media, sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakikipag-ugnayan na sila sa Sweden maging sa Interpol para mapigilan ang anumang pagkilos ni Ko.
Oras na ma-red flag ang pasaporte ay tiwala po ang kalihim na hindi makalalabas ng Europa ang dating mambabatas na akusado sa flood control scandal. Ibinunyag din ni Remulla na nakapagdala na umano siko ng $100 milyong na cryptocurrency sa ibang bansa nang tumakas mula sa Pilipinas. Balitang Promdi. Ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na surveillance laban sa Nipah virus upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na patuloy na nakabantay ang Bureau of Quarantine ng Department of Health sa mga posibleng banta ng naturang virus na napaulat na kumakalat sa India. Inialay na rin anya ng DOH ang mga health protocols nito sa pinakabagong rekomendasyon ng World Health Organization. Giit ni Castro, ito ay upang matiyak ang kahandaan ng bansa laban sa Nipah virus at iba pang nakahahawang sakit. Balitang Promdi. Pinag-aaralan na ng liderato ng Senado ang pagpapalit sa chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan ay si Senador Amy Marcos ang chairperson ng komite. Ito po ang kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Sotto III bilang bahagi ng patuloy na pagbabago sa Senado. Kabilang si Senador Amy sa 9 na senador na hindi lumagda sa Senate Resolution 256 na kumundina sa pangingialama ng Chinese Embassy sa mga internal affairs ng bansa kaugnay ng West Philippine Sea. Sa halip po'y naghain siya ng sariling resolusyon. Yan po yung Resolution 257. Yan ay upang hilingin naman sa mga opisyal ng gobyerno na huwag magbibitiw ng mga maaanghang na salita sa China upang hindi lalong lumala ang relasyon ng Pilipinas sa kanila. Para kay Senator Amy, mas mabuting ipaubaya na sa DFA ang pagsasalita hinggil sa West Philippine Sea. Posible namang mapunta ang Committee on Foreign Relations kay Senador Erwin Tulfo. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya sa Northern Samar. Standby Jane. 8 sabongero tumakas daw po sa raid ng PNP sa bayan ng Silvino Lobos. Sila daw po ngayon ay nakatakdang kasuhan. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. 8 sabongero ang nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa cockfighting law sa bayan ng Silvino Lobos matapos na aktong mahuli sa isang illegal na sabong. Nagkaroon ng operasyon na operatiba ng Silvino Lobos sa panguna ng mga ni Police Lieutenant Alison Ong, officer in charge, matapos na tumawag ang isang concerned citizen upang i-report ang nagaganap na illegal na sabong. Paglabag sa PD 449 o yung tinatawag na cockfighting law ang nakatang ng isampa sa 8 sabongero. Ngunit sa ulat ng PNP, nakatakas ang mga gumagawa ng tupada sa pagdating mismo ng mga pulis. Ngunit 8 sa mga tumakas ay nakilala ng PNP at ang mga ito ay nakatakdang sampahan ng nasabing kaso. Mariing pinapaalalahanan ngayon ni Police Lieutenant Ong ang mamamayan ng mga residente ng Silvino Lobos na tigilan na ang pagsasagawa ng mga illegal na gawain sa kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Paalala ho doon sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapag-register para sa nalalapit na barangay at SK elections. Ongoing pa ho ang registration ha. Pwede pa hong magparehistro. Kesa naman ho last minute ho kayo pipila. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, itinakda na nga po ng Commission on Elections ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Simula po yan sa September 18 hanggang sa October 5, 2026. Ito po sa ilalim ng inilabas na Resolution number 11191 ng COMELEC na nagtatakda ng calendar of activities para sa eleksyon sa Nobyembre.
Batay sa resolusyon, magsisimula ang election period para sa 2026 BSKE sa Oktubre 3 hanggang sa Nobyembre 9 ng taong kasalukuyan. Habang ang campaign period naman ay nakaschedule mula October 22 hanggang October 31, 2026. Ipatutupad naman ang nationwide gun ban sa buong election period. Samantalang simula October 3 hanggang November 2, 2026 ay paiiralin po ang ban sa vote buying at vote selling. Ayon sa poll body, kasadong isagawa ang naturang halalan sa November 2, 2026. Balitang Prompty. Kinikilala naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga inilatag na dahilan ng Commission on Elections sa COMELEC sa muling pagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, nais po ng Pangulo na matuloy ito pero hindi rin maaaring may malabag na batas at hindi rin sapat ang oras ng paghahanda. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi kayang gawin ang halalan dahil sa usapin ng legal at kondisyon ng operasyon nito. Dagdag pa ni Castro na kailangan na pag-usapang mabuti ng Pangulo at ng COMELEC Chairman ang usaping ito. Binigyan din naman ng Pangulo ang kahalagahan ng unang BARM elections na gaganapin sana sa March 30. Balitang Prompty. Magde-deploy naman ang Philippine National Police ng kanilang mga tauhan para tiyakin ang kapayapaan sa ikinakasang motorcade sa EDSA para sa panawagang BBM Resign sa January 31. Ayon po sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nirerespeto nila ang karapatan ng publiko na maghayag po ng saloobin. Pero paalala nito, dapat pa rin na makipag-ugnayan ang mga organizer sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Batay sa isa sa mga organizer nito, na si dating Congressman Mike Defensor, nakatakda po ang convergence points ng aktibidad sa MOA Arena at sa EDSA White Plains. Balitang Prompty. Alas 3:39 na po ng umaga, balikan natin ang mga balita sa probinsya. Puntahan natin ang Davao. Pedestrian patay sa banggaan ng coastal sa banggaan daw po sa Coastal Road dyan po sa Davao City. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Patay ang isang pedestrian matapos masagasaan ng isang sasakyan at tumilapon sa isa pang sasakyan sa naganap na vehicular accident sa Coastal Road, Davao City, bandang alas 7:20 ng gabi, Enero 28, 2029. Ayon sa report ng kapulisan, sangkot sa insidente ang dalawang Fortuner na magkasulungat ang direksyon ng biyahe. Ang unang sasakyan ay minamaniho ng isang 18 anyos na si Nigel, residente ng Kidapawan City, na nagmula sa Bukana Bridge. Ay kalawang sasakyan naman ay minamaniho ng 36 anyos na si Nico, isang empleyado ng gobyerno at residente ng NH Himaa, Davao City, na nagmula sa Rojas Rotonda. Habang tinatahak ang nasabing kalsada, aksidente na bangga ng unang sasakyan ng pedestrian na noon ay tumatawid dahil sa lakas ng impact. Tumilapon ang biktima patungo sa harapang bahagi ng ikalawang sasakyan bago tuluyang bumagsak sa kalsada at nagtamo na malubhang pinsala sa katawan. Agad rumispondi ang Central 911 at isinugod ang biktima sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Subalit, idiniklara itong dead on arrival bandang alas 7:30 ng gabi sa atinding physician. Pansamantalang inimpaw ng kapulisan ng dalawang sasakyan nga sangkot sa insidente o pamatukoy ang pananagutan sa insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. 20 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. 11 bangkay pa ang natagpuan ng mga local rescuer at mangingisda sa lugar na pinaglubugan ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Bunsod dito'y pinaniniwalaan na ang mga bangkay na ito ay kabilang po sa mga nawawalang pasahero matapos ang nangyaring trahedya. Dahil dito'y umakyat na po sa 29 ang bilang po ng mga nasawi.
Ayon po sa mga rescuer, may ilan pa sa mga bangkay ang nakasuot ng uniforme ng guro habang ang isa naman ay pinaniniwala ang crew ng barko. Wala pa ring pinal na pagkakakilanlan habang isinasagawa ang forensic examination. Samantala, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng technical diving team upang hanapin ang kinalalagyan ng lumubog na nasasakyang pandagat na pinaniniwala ang nasa 76 na metro ang lalim. Patuloy naman ang operasyon upang matukoy kung may mga biktimang naiwan sa loob ng barko. Sinibak naman sa puwesto ang hepe ng Manila Police District Station 9 sa Malate at ang lahat ng mga miyembro ng Drug Enforcement Unit kaugnay ng pagnanakaw ng 6 na pulis sa Makati. Ayon po kay NCRPO Director Major General Anthony Aberina, ninanggal na sa pwesto si Lieutenant Colonel Jolly Soriano batay sa Doctrine of Command Responsibility. Una rito ay 6 na pulis ng Manila Police District na kinabibilangan nga po ng isang staff sergeant at 5 patrolman ang inaresto matapos ang pang-hold up sa 3 katao sa Arson Bell Street, Barangay San Isidro sa Makati. Ayon sa pulisya, nakasibilyan ang mga suspect ng tutukan ng baril ang mga biktima. Itinali pa ang kamay at tinangay ang pera at personal na gamit nito bago tumakas sakay ng motorsiklo. Naaresto ang mga suspect sa follow-up operation ng Makati Police at doon na nakilala na mga pulis rin ang mga ito na nagpositibo po ng ituro po ng mga biktima. Balitang Prompty. Pinakakasuhan naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang 5 fire volunteer na nahuling nagnanakaw ng mga bote ng alak mula sa nasunog na Lander Superstore. Ayon kay Remulla, iniutos na niya ang investigasyon sa insidente ng looting sa Landers branch sa Barangay Pasong Putik at iginiit na dapat silang matanggal sa serbisyo. Samantala, sinabi naman ng Bureau of Fire Protection na hinihintay pa nila ang opisyal na ulat ng mga investigador, kabilang na po ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Una nang kinundina ng publiko ang ginawang pang-aabuso ng mga volunteer firefighter matapos na kumalat ang video ng kanilang pagnanakaw sa loob ng nasunog na supermarket. Na-recover na ang katawan ng 80 gulang na si John Ismael Molianido, anak po ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molianido na nakita. Napatay na rin sa Bulacan. Nawala po si John 1 linggo na matapos ang pagkawala din ng kanyang ina hanggang sa matagpuan ang bangkay ng bata sa Barangay Maluwid, Victoria, Tarlac pasado alas 2 kahapon. Natagpuan naman na si Police Senior Master Sergeant Diane Molianido na patay sa isang creek sa Pulilan, Baliwag Bypass Road sa Barangay Dulong, Malabon, Pulilan, Bulacan noong January 24. Ayon po sa SOCO, nakabalot pa ng scotch tape at nasa advanced na state of decomposition na ang katawan. Kasabay po nito'y natagpuan ng pulisya ang umano'y mga bakas ng dugo sa bahay ng isang car agent sa Barangay San Agustino, Valiches, Quezon City. Ngayon ho ay siya'y kabilang nasa persons of interest sa kaso. Ayon sa pulisya, susuriin din ng CCTV footage upang malaman kung paano na ilipat ang katawan mula sa Quezon City patungo sa Bulacan. Balitang Prompty. At saka bakit nandoon naman sa Tarlac yung bata? Alas 3:45 na po ng umaga, nasabat naman ng Bureau of Customs ang aabot sa 43 milyong pisong halaga ng cocaine mula sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon po sa Customs, nakuha ang nasa 8 kilo ng illegal na droga mula sa mga pasaherong lumapag sa Terminal 3 noong January 22. Pero hindi idinetalye ng BOC ang nationality at kung saang bansa nanggaling ang suspect. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Balitang Prompty. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. 15 minuto bago sumapit
Ang alas 4 ng umaga, tayo ho ay magpapatuloy na sa ating batian at talakayan. Balitang Prompty. Muli po isang magandang umaga ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon nga ho ay araw ng Biyernes. January 30, 2026 na pala. Pero hindi pa ito ang huling araw sa buwan ng Enero ha. Meron pa po tayong January 31. Bukas po yan, araw ng Sabado. Sa ating mga malalaking balita ngayon, yun nga ho, yung patuloy pa rin ang search and rescue, search operations, search and retrieval operation. Diyan po sa tumaob at lumubog na barko na MV Trisha Kirsten 3, kung saan ho ay meron pong mga local rescuers ang nakakita pa ng 11 bangkay na lumulutang diyan po malapit sa pinagtauban ng barko. Yan po ay sa kabila ng ang nawawala ho sa kasalukuyan, batay po sa official record, ay nasa 10 na lamang. Ibig sabihin talaga ay posible, hindi lang posible, malamang sa malamang ay marami o meron ho na mga taong hindi nakasulat sa manifesto. Yung mga nawawala ho, ang panalangin na lamang natin, ano? Kung may mga nakita at nakalutang ho na bangkay, sana ho'y magpositibo na makilala itong mga ito at yung mga nawawala at mapagkumpara. Anang sa gayon naman ho, ay kumbaga ay maresolba na. At saka yung magkaroon din po ng peace of mind na rin. Although malungkot na balita para sa mga pamilya, at least ay nakita ho yung katawan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kesa naman po ang pinaka nakakalungkot sa lahat ay yung hanggang sa huli, hindi mo na makita kung nasa na naroroon. Mag-iiwan kasi yun ng parang kumbaga what if. Katanungan na kung buhay pa ba, nawawala lang ba, o patay na talaga ang isang biktima. Nakakalungkot, ano? Pero kung minsan ganun nga ganun yung pwedeng mangyari. Tanggapin yung katotohanan na baka nga isa nga do sa mga nasawi sa trahedya yung mga mahal na kaanak. Anyway, good morning muna ang ating pagbati sa lahat po ng mga nandyan sa Kidapawan City. Uy, doon sa mga taga-Sultan Kudarat, kumusta po? Nakakaramdam pa rin po ba kayo ng mga pagyanig hanggang sa mga oras na ito? Marahay na aga, DZRH mula dyan sa Daraga Albay. Lalong-lalo na dyan sa may Villa Hermosa. Binabati po natin ang isang magandang umaga. Happy watching kay Biyahero sa Bicol. Anong totoo mong pangalan, Biyahero sa Bicol, ha? Arman Castañeda, isang magandang umaga. Kisas Habson po, hindi po Kisas Babson, ha? And pero maraming salamat po. Arman Castañeda. Fit sa tuwito mula sa Seoul, South Korea. Uy, kumusta dyan? Balita ko ho napakalamig din dyan, Sa bagay, kagabi sabi ng Pag-asa dito po sa Pilipinas, bandang Quezon City ay na-monitor ho ang 19 degrees Celsius. Sa atin malamig na yun, di ba? Renato Abad, isang magandang umaga, sabi malamang po ay overloaded yan kaya ganun ang nangyari. Jojo T, isang magandang umaga mula sa Bacoor, Cavite. Wala ho akong inihandang tips para sa inyo ngayon pero mag-iiwan ako ng isang kataga na para po sa ating lahat.
ito ay napanood ko rin lang at sabi ko nga ay oo, tama. Ang atin pong word for the day ay be grateful. Sabi nga po, sa lahat ng nangyayari sa inyong buhay mula sa paggising pa lang sa umaga, be grateful lagi. Imagine niyo ano? Despite dun sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa lahat ng mga sakit na nangyayari, na dumarating, na kumakalat, sa lahat ng paghihirap, napakahirap po lalo po't napakamahal ng mga bilihin. Sa lahat po ng mga kalamidad na nangyayari, tayo ho ay buhay pa. Kayo ho ay nakikinig pa rin sa akin. Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa ating programa at sa mga programa ng DZRH. Kayo po ay umiinom-inom pa ng kape sa mga oras na ito. Ganon din ang iba naman sa inyo ay papasok na sa trabaho. Kaya nga po sabi natin, sa lahat ng yan, sa lahat ng mga nangyayari sa araw-araw, sa lahat ng pagsubok, ang pinakamaganda sa lahat ay magpasalamat, be grateful na kayo po ay nasa mabuting kondisyon, maayos ang kalagayan at buhay pa. Hindi man lahat ng mga pangarap natin, mga gusto nating mangyari sa buhay natutupad. Halimbawa, kahit naman ako di ba? Tayong lahat, may mga gusto tayong maasam sa buhay. Pero hindi ibinibigay lagi sa atin kaagad. O kung minsan, hindi talaga ibinibigay. Kasi may ibang gusto ang creator natin para sa atin. At kung ano yung karapat-dapat, yun yung ibibigay niya sa atin. So kung ano man yun, magpasalamat po tayo. I-appreciate natin ang bawat araw. Nakasama natin ang pamilya. Kung hindi man natin kasama dahil tayo nagtatrabaho sa ibang bansa o sa ibang lugar, sa malayong lugar, magpasalamat pa rin po dahil tayo ay may trabaho. At yan po ang pambuhay natin sa pamilya at para sa ating sarili at sa mga mahal sa buhay. Lolo Romy Manawis, nakikinig sa mga oras na ito. Good morning. Ganon din kay Raul Leido, isang magandang umaga po sa inyo. Kay Mama, kay Tita Lori Kabuhat, good morning din po. At Efren Lorenzo, sabi, ingatan din po ninyo ang inyong kalusugan. Maraming salamat. O, isa pa, be grateful. O, maraming salamat po muli. At ang DZRH ay number 1 pa rin sa pinakahuling survey ng Kantar Media. Tayo pa rin po ang hinirang na number 1. Thank you very much. Ivy Gutierrez, isang magandang umaga. Kay Miss Becky Tisuka and kay Evan. Ma'am Evan lang, good morning. Kamusta ka na po? Sabi niya, be blessed because we are still alive. Totoo yan. We're still breathing. And that's a big blessing. And we are in good health and good shape. Good AM, Ibaan, Batangas. Sabi naman ni Arnel Perez. Shout out sa mga taga Barangay 177 North Caloocan. Ganon din kay Vincent Zaraspe. Good morning. Magpasalamat rin po tayo sa mga korap dahil sa kanila ay alam natin na masama ang gawain nila at hindi dapat natularan. Tama, Bentong. Alam natin yan. And syempre, ipagdasal din po natin na makapit nating lahat ang hustisya. Abay, nagbabayad tayo pare-pareho ng tax. Di ba? Hindi porket kayo ay hindi nagtatrabaho, hindi na kayo nagbabayad ng tax. Tandaan ninyo, kapag ho kayo bumili sa tindahan, kapag po kayo ay bumili ng simpleng bigas sa tindahan, yan ho ay may tax. Abay, kasali ho din kayo sa nagbabayad ng buwis. Yung buwis na yan na ginagamit pong pampondo sa pamahalaan, yun nga lamang, merong ilan na kinukulimbat ang pondong yan na dapat po ay ibinabalik sa atin sa pamamagitan ng mga serbisyo at mga proyekto. Sergio Trinidad, isang magandang umaga. Ay oo, Course Navarro Galindas, totoo. Ayun nakikiramay tayo sa Barreto family. Yung kanilang matriarch si Mami Inday Barreto ay pumanaw na. Sir Atima, Lolo Eric Atima, good morning mula dyan sa Cavite.
At ganun din po si Lloyda Ibanez Sacramento, isang magandang umaga po. Feli Babe, tama ba? Felby Babes, yon. Good morning. Advance happy birthday na natin. Advance happy birthday sa iyo, Felby Babes. Magdiriwang ng kaarawan bukas, January 31, 2026. Saan ba tayo? Saan ba tayo bukas? Magpapapansit ka ba o magpapaspaghetti? Bentong, isang magandang umaga. Correct, majority po sa atin mga reklamador ay tamad na walang contribution sa bayan. Hindi lahat po tayo may contribution sa bayan. Tatandaan nyo po yan. Simpleng pagbili nyo lang po ng mga simpleng pangangailangan, shampoo, sabon, bigas, ulam. Lahat po yan may tax. Sa lahat may contribution sa bayan. Yun nga lamang, sabi nga natin, lagi tayo dapat maging grateful kahit na marami ang kurakot sa kapaligiran dahil tayo buhay pa, may napapanggastos pa kahit paunti-unti, kahit tight ang budget. Ika nga magpasalamat pa rin po tayo. Tita Kaparino, good morning. Kasi totoo naman talaga, merong iba kasi reklamo na lang ng reklamo. Ano ba yan? Ano nangyayari sa buhay ko? Hindi na yata ako pinagpala, hindi ako mahal ng Diyos. Ano pa ba yung sinasabi? Hindi ako blessed. Yung mga ganun Pero tatandaan ho natin, bawat gising is a blessing. Kaya bawat gising nyo po, nabiblessed po kayo. Happy birthday to Ricky Mansueto. From Becky Tizuka, good morning ulit sa iyo. Nicanor Sudaria mula sa Agusan del Sur. Mula dyan sa San Francisco, good morning. Oo, Lolo Eric, huwag mo nang pagdiinan. Wala na tayong magagawa sa tabako, ha? Happy birthday na lang. Ikaw naman, magpapabati ka lang ng birthday binanggit mo pa yung katabaan ko. Sa susunod, kapag binanggit mo pa yung katabaan ko, hindi ko nababatiin yung pinapabati mo. Bati daw po sa kanyang pamangkin, topper ng Malabag Silang, Cavite. Okay, Lolo Eric ha, tandaan mo yan. Anastasia Constantino, hindi naman na tayo bumabata. Ika nga, syempre, hindi na tayo bumabata. Hindi na kailangan magpa-sexy. Ang importante ay healthy. Yon. Felby Babes, magandang umaga. Invitation kayong lahat, everyone. Anong invitation kayong lahat, everyone? Iimbitahin mo ba kami? Saan kami pupunta? Felby Babes. Irene Atienza, good morning and happy listening kay Efren de los Reyes ng Chaong, Quezon. At sa lahat po ng mga nakikinig, Vincente Canlas, good morning. At sa lahat po ng mga hindi ko po nabati, Maridel Makaya Furukawa, yan, pahabol sa iyo. Sa lahat po ng hindi ko nabati, nako, pasensya na po. Pero in the meantime, tayo ho'y magpapaalam na, debale, meron pa naman tayong next week para sa discussions at iba pang mga batian. Pero in the meantime, paalam na muna tayo, ha? Maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na sino ba? Yuel Reyes, yun. Iniisip ko yung pangalan. Sorry naman, Yuel. Si Yuel Reyes, in behalf of Kong Angel Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas, oras po natin 5 segundo na lang at alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Friday, happy weekend. Pag ikaw sa ako. Number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para